May bago nang nagmamay-ari ng salamin at si Batang Anino nga naglayas. Eto nga si Dos hindi namin maintindihan. Kanina pa nga siyang umaga nandyan sa may salamin. Mukhang isang beses nga nakita niya yung sarili niya sa salamin. Kaya naman kahit ano mangyari hindi niya talaga nilulubayan. Mukhang sobrang nga siya napugian sa sarili niya. Kaya naman hindi niya na nga inintindi yung mararamdaman ni Batang Anino. Hindi pa nga lumalapit si Tatiana, ganyan na nga yung tinginan niya. Parang konting galaw mo nga lang ay sasakmalin ka. Hindi talaga makalapit si Batang Anino kaya naman nai-stress siya. Ayaw din talaga ni Dos dyan bumaba. At nung lumapit nga si Batang Anino, ito yung reaction niya. Galit na galit nga si Dos sa kanya. Akala nga ni Dos pagmamayari niya na ngayon salamin. Kaya naman ayaw na ayaw niya talaga may lalapit dito kahit sino. Talagang binabantayan niya nga to kanina pa. Kaya naman si Batang Anino nga sobra nalulungkot. Kahit lalapit nga lang si Batang Anino ayaw niya. Kaya naman buong araw nga hindi mapakali si Batang Anino. Sabi ko nga sasakay na lang siya sa may rocking chair. Kasi alam niya naman na gustong gusto talaga niya yun. Nakatabi nga kasi yung rocking chair. Pero ayan nga nagtatantrums nga siya. Nasira na nga yung mood niya kanina pang umaga. Ito naman kasi si Kuya Dos bigla na lang nagustuhan yung salamin. Alam niya pa naman na paborito nga ni Batang Anino yung salamin. At nagulat na nga lang ako kay Batang Anino. Lalayas na nga lang daw siya dito sa pamamahay namin. Tinry nga siyang pigilan ni Rocky Bo. Kaya naman kinuha nga ni Rocky itong bag niya. Wag na nga daw siyang tumulot. Pero hindi pa rin nila napigilan si Batang Anino. Naglayas pa din siya. Nagsuot pa nga yan ng sapatos kahit hirap na hirap siyang maglakad. Baka daw kasi ma-virus siya dito sa may labas. O diba talaga namang takot na takot siya. At ang taray may Dior pa nga siyang bag. At ayan chinek ko nga itong bag niya. Nagtataka nga ako kung ano ba yung laman nitong maliit niyang bag. Talaga namang daladala niya pa. At pagbukas ko nga ng bag niya, ito pala yung daladala niya, yung muffin bag. O diba kahit nga naglayas siya, hindi niya pa rin kinalimutan. Favorite na favorite kasi nila tong treats na to. Maya-maya nga pinauwi ko na nga siya dito sa bahay. At sabi ko bibigyan ko nga sila ng treat. Kaya naman pumayag nga si Batang Anino. Diyos ko day, napakarupok naman. Treats lang pala ang katapat nito para nga bumalik sa bahay. O diba pati nga itong mga atit kuya niya nang hingi na. At nga sa wakas nga nakatingin na ulit siya sa salamin. Umalis na nga si Kuya Dos niya. Kawawa naman yung batang niya. Yun na nga lang yung ginagawa niya sa araw-araw. Pinigilan pa. Kaya nga grabe na lang talaga yung galit niya kay Kuya Dos niya. At ay nakita niya na nga daw yung sarili niya sa salamin kaya naman makakatulog na siya. Ito naman si Bailey may sariling mundo dito sa labas. Kahit nga anong ingay mo dyan, hindi talaga tumatayo. Ayun nga yung napansin namin sa kanya. Hindi nga yan gagalaw kahit anong gawin mo. Kahit nga magdabog ka pa dyan, hindi talaga siya tatayo. Medyo mantika nga siya matulog. Ayan o, nananaginip pa nga, tinataas-taas yung kamay. Gagalaw nga lang yan kapag sinabi mong kakain na. O diba, napakatakaw. Grabe ang daming buhol. Kapag may ganitong buhol ngayong alaga nyo, wag nyo muna gugupitin. Ito, i-share ko sa inyo yung product na ginagamit. Ito nga yung KN Detangling Spray. Spray nyo lang siya sa may part na may buhol. Pwede nyo rin ito i-spray sa buong katawan para nga malambot yung buhok nila kapag sinuklat. Ayan, i-spray nyo lang tapos i-massage ng konti. After nun, kumuha kayo ng brush. At ayun, syempre, dahan-dahan lang ang pag-brush. Ayan, makikita nyo na lang nasa brush na yung buhok. O, diba? Ganito ko naman linisin yung tenga nila. Una, kumuha kayo ng ear powder. Makakatulong to para mabilis matanggal yung buhok nila sa tenga. Ito kasi dahilan kung bakit bumabaho yung tenga nila. Next naman itong KN Ear Cleaning Solution. Ito yung makakapagpatanggal ng mabahong amoy sa tenga nila. Pati na rin yung mga dumi-dumi sumasama na dun sa may koto. Sa mga gusto order, lalagay ko to sa comment section.